Natatakot ako na baka pagdating ng araw, itong mga bukid na to ay magiging subdivision na rin, magiging pabahay, ganon. Kasi paano na yung agrikultura? Hi millennials! Good morning! So, weekend ngayon at maaga tayong nagising. Kung napapansin nyo, tinatakpan ko ng dahon yung dito ko na part kasi. Tada! Puting hawat. Kasi, nung nakaraan, lumabas kami dito sa bukid. Siyempre, maghapon face mask. Hindi na sanay yung katawang lupa natin na mag face mask. Kasi dito sa bukid, hindi naman tayo nagpi-face mask. Malaya tayo. Hindi ko alam, siguro na irritate na siya ganon sa sobrang pawis, sa sobrang dumi ganon. Kaya anyways, yung vlog na to ay hindi siya katulad ng mga nauna kong mga in-upload na vlog na more on activity yung mga ginagawa ko, nagtatanim at kung ano-ano pang ginagawa ko sa bukid. Etong episode na to ay more on discussion. Discussion lang about sa recent issue ng agrikultura. Syempre, gusto lang naman natin dito sa The Millennial Farmer PH yung good vibes lang, yung masaya lang lagi. Pero syempre, kapag yung sektor na ng agrikultura ang naaapektuhan, syempre naman millennials, hindi naman pwedeng mananahimik lang tayo, 'di ba? So, I think para kasi sa akin, part ng pagiging advocate ko sa agrikultura o sa farming ay hindi lang nagtatapos sa pag-spread ng awareness, sa pagko-convince sa inyong mga millennials, sa mga kapwa kong millennials. Para sa akin, ang pagiging advocate ay syempre ito ay usapin na ng agrikultura at syempre hindi naman pwede tayong mananahimik lang. So ako bilang advocate, kino-convince ko lang naman yung mga kapwa ko millennials at kayo kahit hindi millennials, kino-convince ko lang naman na tayo dapat ay magiging critical thinkers. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi ibig sabihin na critical thinkers tayo ay nagki-criticize tayo. Hindi rin ibig sabihin nun na kapag critical thinkers tayo ay magrereklamo tayo or puro lang tayo reklamo. Kailangan natin ma-break yung stigma na yun. Hindi ito reklamo yung pag-vlog ko, kundi ito ay parte or bahagi ng pagiging critical ko bilang advocate. Kasi hindi naman tayo nag-advocate lang sa wala. Mas maganda kasi kapag tayong mga millennials, yung critical thinkers, hindi pwede na may issue na naaapektuhan ka na, directly kang naaapektuhan at yung ina-advocate mo, mananahimik ka. Kailangan mong pumanig para sa common good. At alam mo naman, kapag hindi ka pumanig sa tama or sa common good at gumigit na ka lang sa issue na to o sa kahit anong issue pa man, syempre 'di ba, masasagasaan ka kung mananatili kang nasa gitna. Kailangan mong pumanig sa tama at kailangan mong pumanig kung saan para sa common good. So alisin natin yung stigma na kapag merong critical thinkers na nagpapahayag ng damdamin nila, lalong-lalo na sa mga advocacy ay hindi yun pagrereklamo or yung pagkikriticize ng bongga. It's more on pagiging critical thinker. Kasi sa totoo lang, kasi sinasabi nila, puro kayo reklamo. So, kung nagrereklamo ba kayo, magkakaroon ba ng solusyon? Ang sagot ko naman, kaya nagkakaroon ng solusyon at kumikilos yung mga nasa katungkulan or mabilisang aksyon or pagkilos sa ating mga nanunungkulan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya sila kumikilos kasi ito ay produkto ng puwersa ng mga citizens na mga nagsi-speak up. Akala ko dati last year, tapos na yung usapin sa
pag-drop ng palay. Kaso lang, ito yung balita na naman ngayon na yung nag-drop na yung bawat kilo ng palay sa 13 pesos to 12 pesos. Well, at least dito sa Central Luzon. Dito, doon sa mga naunang nag-harvest na sa mga katabi namin dito, yun nga 12 pesos lang daw yung kilo ng palay. Sa akin lang naman this is just me. Ako lang to. Ako lang to. Paano kaya kung stop natin yung pag-i-import? Kasi sa totoo lang wala naman talagang nangyayari na rice shortage. Hindi po ba mag-i-import lang naman tayo ng mga produkto kapag ito ay may shortage sa ating bansa, 'di ba? So sa mga palay walang shortage kasi sobrang sipag ng mga tao, sobrang sipag ng mga magsasaka. So kung may shortage, bakit maraming nakatambak pa ngayon sa bodega nila na hindi nila mabenta-benta kasi sobrang mura. Kasi ganun yun sa sobrang dami ng supply na ini-import dito sa Pilipinas, kaya nagiging mura siya kasi parami na yung produkto, 'di ba? So parang law lang yan ng supply and demand. Wow. Naalaala ko pa yung law of supply and demand. 'Di ba? Dahil sobra-sobra yung supply ng import ng bigas, kaya nagiging mura siya, 'di ba? What if paano kaya kung tangkilikin natin yung sariling atin? Ano kaya yung mas magandang mangyari sa agrikultura? Paano kaya kung tangkilikin natin yung sariling atin? Kailangan kung talagang makabayan tayo, unahin natin yung sariling atin, 'di ba? Bakit tayo mag-i-import ng palay, ng bigas sa ibang bansa kung dito pa lang sagana naman tayo sa palay, walang shortage, 'di ba? Di sana hindi naman sa sobrang mahal yung palay or sobrang mura, yung tama lang na fair din sa mga magsasaka at fair din para sa consumers. Hindi ba? Mas masaya yon, guys. Yun lang naman yung aking recommendation. Isa pa sa mga sinabi ni Senator Cynthia Villar, yung sabi niya na teknolohiya raw ang susi para magtagumpay yung agrikultura at hindi yung amount ng lupa or yung amount ng water. Sa kabilang banda, kung i-analyze mo siya, tama naman na technology naman talaga kasi may evolution. Kapag may evolution, merong progress dahil sa teknolohiya. Ang teknolohiya naman talaga ay susi kahit saang ahensya, kahit saang bagay mo titingnan. Kapag may kasamang teknolohiya, progress talaga yung kakalabasan. Pero let's face the reality na hindi naman lahat meron ng teknolohiya. Babalik tayo sa basic na issue. Ang sabi kasi niya, ayon daw sa pag-aaral, di ba sabi niya, bakit nagre-research? Para saan daw yun? Nagsasayang lang ng pera. My God. Pero ako bilang millennial, eto bakit i-criticize natin yung research? Doon nga tayo kumukuha ng mga basihan or datos, 'di ba? So, sabi naman niya sa video, na ayon sa research, ang Israel daw ay hindi naman daw malawak yung mga lupain doon para sa pagsasaka. Sinasabi niya na wala naman maraming sakahan sa Israel at saka maraming tubig, pero successful daw sila sa agrikultura. Yung mga kaibigan natin dyan sa Israel, totoo ba yan? Palagay ko oo. Pero syempre advance yung technology nila dyan. Parang urban agriculture yung pinapractice nila. Nakapat, tapos doon nila tinatanim yung mga gulay nila sa mga pot. So siguro po applicable po yun sa kanila kasi nga advancing teknolohiya nila. Mahirap kasi siyang i-apply dito sa Pilipinas kasi hindi naman ganun ka sobrang high-tech tayo pagdating sa agriculture mo specifically. Nagiging exporter pa daw sila ng mga gulay or mga prutas sa iba't ibang bansa.
So, mahirap po yun i-compare dito sa Pilipinas kasi ang palay po kasi mahirap naman pong ipat yun, di ba? Mahirap naman itanim yun sa urban. So, agree ako sa teknolohiya. Pero hindi ako agree sa amount of land and amount of water. At hindi rin ako agree lalo sa sinasabi niya na hindi daw tama na bawal magpatayo ng mga pabahay o mga factory sa mga palayan o sa mga sakahan. Ano po ba yung gusto natin pagdating ng araw? Ano ba yung gusto natin pagdating ng araw? Or tayong mga millennials at mga susunod pang generation, ano ba yung gusto nating madatnan? Na itong mga bundok na to, magiging commercial na lang sila. Saan pa tayo magtatanim? 'Di ba? At mahirap itanim yung palay sa paso. Urban mo yan. Pero na lang, puro lettuce na lang gusto nating kainin. Ano ho? Kung iisipin mo nga naman, di ba? Ang Pilipinas ay isang agricultural country. So, hindi naman ibig sabihin na kapag may teknolohiya, tatanggalin mo na yung agricultural land at i-convert sa sobrang liit na amount ng land, di ba? Kasi palay pa rin, kanin pa rin yung kinakain ng mga tao. Diyos ko, akala ko may ahas. Wala, pasyal tayo sa pasyal tayo sa kabilang mga bukid dito. Pasyal tayo sa bukid ng iba. Ano ito, dito sa amin banda, ano lang. Sa mga kapwa, ano na. Yan, patag lang dito. Lahat dito ay patag. Kaya kapag kumidlat, Diyos ko. Kapag may thunderstorm dito, kapag hapon or gabi, grabe kasi, grabe yung thunderstorm dito kasi sa area na to dahil patag, sobrang patag ng bukid dito. Ayan sa mga ano yan. Sa bukid ito ng ibang mga tao. Sobrang lawak dito. Pero natatakot ako na one day magiging bahay na to lahat kasi doon sa part na yon, pagkatapos ng mangga na yon, bahay-bahay na dyan yan. Doon sa amin, sa maliit namin na bukid, ang kabila nun kabila nun puro na bahay. Natatakot ako na baka pagdating ng araw, itong mga bukid na to ay magiging subdivision na rin, magiging pabahay, ganon. Kasi paano na yung agrikultura? Yun yung aking concern. Pero ako, kahit na sobrang liit lang ng bukid namin, hindi ko yun, kahit sobrang liit lang ng bukid namin, hindi, no. Hindi pwedeng i-convert sa subdivision. No. Mamamatay tayo sa gutom. Pasyal tayo sa bukid nila. I-tour ko kayo. Medyo basa yung daanan kasi umulan gabi-gabi at ito pa nakakatakot yung thunderstorm. Nakakatakot yung thunderstorm kapag gabi. Or minsan hapon kumukulog kidlat na dahil sa climate change na rin siguro. Imaginein mo October, gumaganon pa siya. Usually dati August lang yon. Ayun, October, grabe yung thunderstorm. So itutour ko lang kayo sa bukid ng may mga bukid. So hindi atin ito. Ito sa kaibigan namin to, kay Kuya Michael. Patag lang dito lahat. Ayan, nakapasok lahat dito ng mga sasakyan, may mga ari dito ng mga hektarya. Binibisita nila araw-araw. Tapos yun, ginagawa nilang hobby yung punta dito sa bukid. Para sa kanila parang retirement nila, ganon.
Sana walang ahas. Ayan. Dito tayo sa bukid ng mga may bukid. So ayun yung sinasabi ko kanina, nasa likod ng mangga na yon. Bahay na dyan yan. Puro na dyan yan bahay sa barangay. So likod lang kami. Halos likod lang kami ng barangay, pero malapit lang kami. Kaya yung fear ko talaga na darating yung araw na ito na naman yung susunod na maging subdivision. Nakakatakot, no? Bilang millennial, iniisip ko yun. Ano na lang yung sasakahan natin pagdating ng araw. Ayan. Sobrang lawak ng lupa nila, no? Dito yung mga may-ari ng lupa. Ang lawak ng mga lupain nila. Hekta-hektarya, ganun. Pero sa atin, maliit lang. Mini lang. Okay lang yun. At least may mataniman ng konti. Kahit paano, hindi magugutom. At, ayun, kaya pumapasyal ako dito kasi mababait naman yung mga may-ari dito. Tsaka grabe yung lupain dito. At ito pa pala, na-discover ko na mahal pala talaga yung tawag doon, yung value ng lupa dito sa Pampanga. Ang mahal. Imaginin mo nung nakaraan may nakausap kami na binili niya yung lupa dyan lang banda, doon sa likod nito. Doon sa likod nito. 225 square meters lang siya, day. My God, 225 square meters. Pero magkano? 1.3 million. Grabe, 'di ba? So parang pumapatak ng mga 5,000 plus yung bawat square meters. Mahal talaga yung lupa dito sa Pampanga. Siguro nga parang mahirap hindi ka makabili dito ng 30,000. Hindi ka rin makabili ng 100,000 dito na lupa. Sobrang mahal. Kasi malapit siya sa Maynila. I-compare mo siya sa mga probinsya na malayo sa Maynila. Mas less yung value. Wherein pwede kang makabili ng mga 30,000. Pwede kang makabili ng 50,000, 100,000, 200,000 na mga lupa. Dito sa Pampanga, mahal, day. Sobrang mahal. Kaya saludo ako sa mga nagko-convert na mga subdivision. Kasi daming pera. So yun lang naman yung discussion ko ngayon sa episode na to. At sana ma-realize din natin at speak up. Your voice matters. Malay mo ma-actionan dahil sa atin. Actually marami ng evidences na yung mga social issues ay na-actionan dahil sa puwersa ng mga kabataan, puwersa ng boses ng mga kabataan. Kasi pagdating ng araw, sino ba mag-i-inherit ng mundong ginagalawan natin o bansa na ginagalawan natin kung hindi tayo at yung mga mas nakakabata pang mga generation. Ayon, sana po sa mga ahensya, lalong-lalo sa agrikultura, at isipin po natin yung common good. Iisipin po natin yung mga kabataan, yung mga apo po natin, na ano pa kaya yung mga sakahan na iiwan natin sa kanila, 'di ba? Given na agricultural country tayo. So, stop the import. Tangkilikin yung sariling atin.